Naisip mo na ba kung pwede kang bumalik sa nakaraan, pabalik sa mga masasayang araw ng pagkabata, kung saan ang pinakamalaking alalahanin mo ay kung anong laro ang susunod mong lalaruin, isang panahon kung kailan ligtas, mainit, at puno ng kamanghaan ang pakiramdam ng mundo? Pero hindi lahat ng bata ay nakakaranas ng ganoong uri ng pagkabata. May mga batang hindi kailanman nabigyan ng pagkakataong tumakbong malaya, tumawa ng walang takot, o ipagdiwang kahit ang pinakamaliit na kasiyahan sa buhay. May mga ipinanganak sa isang mundo na dapat sanay nagpoprotekta sa kanila, pero sa halip, nabigo sila sa pinakamasamang paraan na maiisip. Ito ang nakakabagbag damdaming kwento ni Megan Kung, isang batang babae na ang trahedyang kapalaran ay nag-iwan sa buong bansa na walang masabi. Noong Hulyo 20, 2020, isang babae ang pumasok sa isang himpilan ng pulisya sa Singapore, nanginginig ang boses habang iniulat na nawawala ang kanyang apo, si Megan Kung. Ilang buwan na mula nang huli niya itong makita, at kahit ilang beses niyang sinubukang tawagan ng ina ni Megan, si Chloe Fu, wala siyang sagot na natanggap. May mali. Noong unang bahagi ng taon, nakatanggap ang lola ng liham na nagsasabing naospital si Megan dahil sa sakit. Pero anong uri ng sakit? Gaano ito kalala? Walang makapagsabi sa kanya. Bawat pagtatangka niyang makausap si Chloe ay sinalubong ng katahimikan. At pagkatapos, dumating ang mga panaginip, mga nakakatakot na panaginip, gabi-gabi. Nakita ng lola ni Megan ang kanyang apo na nahihirapan. Isang mabigat na pakiramdam ang nanirahan sa kanyang dibdib. May kakilakilabot na nangyari. Hindi siya ang tanging nag-aalala. Ang biolohikal na ama ni Megan, si Kung Gunan, ay nakaramdam din ng hindi tama. Sa kabila ng kanyang magulong nakaraan, mahal pa rin niya ang kanyang anak at gusto niyang malaman na ligtas ito. Kaya naghain din siya ng ulat sa pulisya. Ang natuklasan ng pulisya ay magpapadala ng malakas na alon ng gulat sa buong Singapore. Nang subaybayan ng mga autoridad si Chloe Fu at ang bagong kasintahan nito, kinuha nila ang kanilang mga telepono, umaasang makakahanap ng mga pahiwatig tungkol sa kinaroroonan ni Megan. Pero ang natagpuan nila ay mga video mula pa noong 2019, mga kakilakilabot at malinaw na video ng pagdurusa ni Megan sa kamay ng mga dapat sanay nag-aalaga sa kanya. Ebidensya ng walang tigil na pang-aabuso, sakit, takot, at isang batang babae na walang nagtanggol sa kanya. Ipinanganak noong Oktubre 4, 2015. Sa Singapore, si Megan Kung ang nag-iisang anak ni na Simon Kum, isang lokal na influencer na kilala bilang Simon Boy at Chloe Fu sa unang tingin. Parang ordinaryong batang mag-asawa sila. Pero sa likod ng mga eksena, gumuho na ang kanilang relasyon. Ipinapakita ng mga record ng korte na nagpakasal sina Simon at Chloe noong Mayo 12, 2015, ilang buwan bago ipanganak si Megan. Sa loob ng isang taon, nagsimulang magkawatak-watak ang kanilang pagsasama. Noong 2017, naghiwalay na sila at lumipat si Chloe sa bahay ng kanyang ina, dala si Megan. Samantala, si Simon ay nahulog sa addiction sa droga, nahuli ng 3 beses sa pagitan ng 2015 at 2019. Anumang uri ng ama ang hinangad niyang maging, itinaboy siya ng kanyang mga desisyon palayo kay Megan. Noong 2018, isang taon pagkatapos ng kanilang diborsyo, nakilala ni Chloe si Wong Shishang, isang freelance na mekaniko ng kotse. Mabilis ang naging takbo ng kanilang relasyon at noong Enero 2019, iniwan ni Chloe ang bahay ng kanyang ina para magsimula ng bagong buhay kasama si Wong sa isang inuupahang kondo sa Suites at Gillard sa Pelabar. Pero may problema, gusto ni Chloe na tumira si Megan kasama nila ni Wong, pero tumanggi ang lola sa ina ni Megan. Siya ang nagpalaki kay Megan ng may pagmamahal, nakabuo ng malalim na ugnayan sa kanya at hindi nagtitiwala kay Wong. Hindi rin niya aprobahan ang relasyon ni Chloe
Nararamdaman ang darating na gulo, pero wala itong pakialam kay Chloe. Pinutol niya ang ugnayan sa kanyang pamilya at dating asawa, iniwan si Megan sa lola habang siya'y nagtayo ng bagong buhay kasama si Wong. Sa maikling panahon, ligtas si Megan, pero hindi iyon magtatagal. Habang nanirahan si Chloe sa kanyang bagong buhay, isang ikatlong tao ang pumasok sa eksena, si Noel Chua, isang malapit na kaibigan ni Wong. Nagsimula siyang matulog sa kondo tuwing weekend at kalaunan nagsimula ring bumisita si Megan. Noong una, mga weekend lang ito, pero noong Setyembre 2019, permanenteng inilipat si Megan sa apartment at doon nagsimula ang kanyang bangungot. Nagsimula ito ng maliit. Sa pagitan ng huling bahagi ng Pebrero at unang bahagi ng Marso 2019, sinimulan ni Wong at Chloe na hampasin si Megan ng tungkod tuwing siya'y umiihi sa kama o nadudumihan ang mga kasangkapan. Sa edad na 4 na taon lamang, pinarurusahan si Megan ng mahigpit dahil sa mga aksidenteng maaaring mangyari sa kahit sinong bata. Pagkatapos, napansin ito ng mga tagalabas. Noong Marso 19, 2019, napansin ng isang tauhan sa preschool ang mga pasa sa mukha, braso at paa ni Megan. Nang tanungin, nagsinungaling si Chloe. Natumba siya mula sa bisikleta, anya, pero nang lumitaw ang iba pang mga pasa, binaliwala niya ito. Ganyan lang ako magdisiplina sa kanya. Nagmalasakit ang mga tauhan. Binigyan nila ng babala si Chloe na sobra ito at hindi katanggap-tanggap para sa isang batang kasing edad ni Megan. Nagkunwari si Chloe na nakikinig, sumagot ng, "Oo, hindi ko na uulitin." Pero pagkatapos ng 3 araw, nakita ng isa pang guro ang mas maraming pasa. Sa pagkakataong ito, nagbigay ang paaralan ng huling babala kung magpapakita pa ng iba pang senyales ng pang-aabuso si Megan. Iuulat nila si Chloe sa Ministry of Social and Family Development at nagpanic si Chloe. Upang maiwasang mahuli, inalis niya si Megan sa preschool noong Setyembre 17, 2019. Ang dahilan niya ay hindi nagtuturo ng Chinese ang paaralan. Mula noon, homeschooled na si Megan, pero sa totoo lang, ito ay isang pagtatakip lamang sa lumalawak na pang-aabuso. Lumala ang kanyang pagdurusa ng hindi na makayanan. Mula Setyembre 2019, regular na hinahampas ni Wong si Megan ng tungkod, sinasampal at sinuntok pa dahil sa pagdumi sa apartment. Sa halip na protektahan ang kanyang anak, sumali pa si Chloe. Minsan, gumamit pa si Wong ng hose ng tubig para hampasin siya, pero hindi tumigil ang kanyang kalupitan sa pisikal na sakit. Gusto niyang siguraduhing hindi makakatakas si Megan. Tinuruan niya si Chloe ng isang pamamaraan ng parusa. Isa na hindi mag-iiwan ng nakikitang pasa pero magdudulot ng matinding sakit. Pindutin mo ng mahigpit ang hinlalaki mo sa kanyang mga tadyang, utos niya, at sumunod si Chloe. Paulit-ulit, hinukay ni Chloe ang kanyang hinlalaki sa marupok na tadyang ni Megan na nagpapangiwi sa kanya sa sakit tuwing siya'y nababagabag. Si Chua, ang tinuturing na kaibigan ng pamilya, alam ang lahat pero hindi niya pinigilan ang pang-aabuso. Mas masahol pa ang ginawa niya. Kinunan niya ito ng video, ni-record niya ang bawat sampal, bawat hampas ng tungkod, bawat sandali ng pagdurusa, hindi para tulungan si Megan, kundi para ipaalala sa kanya ang mga kahihinatnan ng maling gawi. Kalaunan nang ipinatugtog ang mga videong ito sa korte, kahit ang mga batikang professional ay natigilan, may mga umiyak. Ang iba ay tumakbo palabas ng courtroom para sumuka. Ang nakitang kalupitan ay lampas sa imahinasyon. Noong Nobyembre 9, 2019, ni-record ni Chua ang isa sa pinakamabigat na sandali. Nabigo si Megan na sabihin sa kanyang ina na puno na ang kanyang diaper. Isang simpleng pagkakamali para sa kahit sinong bata, pero para kay Chloe, hindi ito mapapatawad. Nagmalabis siya. Hinila ni Chloe ang maruming diaper mula kay Megan at ipinatong ito sa kanyang ulo.
Tinakpan ang kanyang muka habang umiiyak nang hindi mapigilan ang batang babae. Nang subukan ni Megan na tumutol, hinatak ni Chloe ang kanyang buhok at sinampal siya. Ibinalik ang basang diaper sa kanyang mga mata at ilong at hindi doon natapos ang kahihiyan. Isang araw, nilalaro ni Megan ang makeup ni Chloe, isang inosenteng gawain ng kuryosidad. Ang parusa ni Wong ay malupit na panunuya. Gumuhit siya ng mga pulang linya sa buong mukha ni Megan gamit ang marker. Pagkatapos ay ipinarada siya sa labas ng kondo, pinilit na kumaway sa mga estranghero. Kinunan ni Chua ng video ang bawat segundo nito. Sa ibang pagkakataon, pinakain ni Wong si Megan mula sa basurahan. Pinapanood habang hinahalukay niya ang basura para sa pagkain. Pagkatapos, na parang ninakawan siya ng huling piraso ng dignidad. Inahit ni Wong ang kanyang ulo para sirain ang kanyang espiritu. Wala siyang matakbuhan. Walang magliligtas sa kanya. Pagsapit ng Enero 2020, ang buhay ni Megan ay naging siklo ng gutom, pagkakapalo at pagpapahirap. Isang gabi, noong Enero 5, umiyak siya, nabigla, pagod, gutom. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, tumulo ang uhog kay Wong at Chloe at iyon lang ang kinailangan. Sinampal ni Chloe ang kanyang mukha. Pagkatapos ay hinipa ng sariling ilong at ipinahid ang uhog sa mukha ni Megan. Isang huling kahihiyan para sa isang walang kalaban-laban na bata. Sa pagitan ng Enero at Pebrero, lumala ang karahasan. Pinalitan ng mag-asawa ang kanilang mga armas. Hinampas na nila si Megan ng mga baton. Pinag-utom nila siya ng tuluyan. Sinasabing kung hindi siya kakain, hindi siya madudumihan. Ipinagbabawal din siyang magsuot ng damit dahil ang mga sugat mula sa tungkod ay dumudugo at nagnanaknak, nadudumihan ang kanyang mga kamiseta. Hindi na siya itinuring na bata, siya ay naging bagay ng pagpapahirap. Hindi rin pinayagan si Megan na matulog sa loob ng bahay. Sa halip, pinilit siya ni Wong at Chloe na matulog sa isang 3x1 metrong plastic na kahon sa labas ng kondo. Walang kumot, walang unan, walang proteksyon mula sa mga elemento. Tiniis niya ang nakakapasong init, malakas na ulan, at malamig na hangin, ganap na nakalantad. Minsan, nagdusa si Megan ng heat stroke na napakalala na ang kanyang katawan ay hindi mapigilang manginig. Kailangan niya ng ospital. Sa halip, nilagyan siya ni Wong ng yelo sa ulo na parang maaayos nito ang pinsalang dinanas ng kanyang maliit na katawan. Sa ibang pagkakataon, hinampas siya ni Wong ng sobrang lakas na natanggal ang kanyang panga. Muli, walang ospital. Sa halip, nag-Google si Chloe kung paano ayusin ang natanggal na panga. Pagkatapos ay inutusan si Wong kung paano ito ibalik sa lugar habang sumisigaw si Megan sa sakit. Noong Pebrero 3, 2020, ni-record ni Chua ang isa pang video. Nakatayo si Megan na hubad, ang kanyang buhok ay malupit na ginupit ng maikli. Ang kanyang maliit na katawan ay puno ng mga peklat at pasa. Sa gitna ng pag-iyak, nagmakaawa siya ng awa. Hiniling niya kahit isang damit lang, anumang pantakip sa kanyang sarili, at ang sagot ni Chloe ay, "Ha?" Paulit-ulit niyang sinabi ito, tinutuya ang pagdurusa ng kanyang anak. Kinabukasan, gutom na gutom si Megan. Pinanood niya si Chloe na kumakain ng isang tasa ng noodles sa harap niya. Nang magmakaawa si Megan ng kagat, sinabi lang ni Chloe, wala nang natira para sa'yo." At napaiyak si Megan. Sa halip na aliwin siya, tumawa si Chloe. Sa Mandarin, inakusahan niya si Megan na binubuli siya. Sinabing peke ang kanyang pag-iyak para makakuha ng simpatiya kahit na sinumpa pa siya. Hindi na ito simpleng pagpapabaya, ito ay purong kalkuladong kalupitan. Pagsapit ng Pebrero 21, 2020, hindi pa nakakakain si Megan buong araw. Nang gabing iyon, dinalhan siya ni Wong ng pagkain. Sa isang sandali, naisip ni Megan na makakakain na siya sa wakas. Sa halip, hinila siya sa kwarto para sa kanyang huling pagkakapalo. Galit na galit si Wong sa isang bagay na napakaliit.
kung saan nagdumi si Megan. Sa puntong ito, masyado nang mahina si Megan para makatayo ng maayos, masyadong gutom para makipag-eye contact. Lalo itong nagpagalit kay Wong. Sinampal niya siya, sinuntok, hinampas ng paulit-ulit. Pagkatapos, ibinigay niya ang huling nakamamatay na suntok. Sinuntok ni Wong si Megan sa tiyan ng buong lakas. Ibinagsak ang kanyang maliit na katawan sa pader. Ang tunog ng pagkabagsak ay umaling-awngaw sa kwarto at bumagsak siya. Hindi na siya makagalaw. May nasira sa loob niya at sa unang pagkakataon, nagpanik si Chloe. Humarap siya kay Wong. Hindi na siya makakaligtas. Malalagot tayo. Pagkatapos ng hating gabi, tinawagan ng mag-asawa si Chua. Pagdating niya, nakakulot si Megan sa sahig, halos bumubulong, masakit. Kahit si Chua na nanood ng maraming beses noon, alam na may malubhang mali. Dalhin niyo siya sa ospital, giit niya, pero tumanggi sina Wong at Chloe. Nagpapanggap lang siya para malagot tayo, pagmamalaki nila. Sa halip na tulungan si Megan, binaliwala nila siya. Umupo sila sa sala at nagpakalasing sa droga. Samantala, sa kwarto, namamatay si Megan ng mag-isa. Lumipas ang ilang oras, pagkatapos ay katahimikan. Tiningnan ni Chua ang walang galaw na katawan ni Megan, may mali. Nagmadali si Chloe. May malinaw na suka na may itim na batik sa tabi ng bibig ni Megan. Sa gulat, sinubukan nilang buhayin siya. Pinindot nila ang kanyang dibdib, hinipan ng hangin ang kanyang bibig, kahit ipinasok pa ang isang 30 dimethyl na tubo sa kanyang lalamunan, anumang paraan para maibalik ang oxygen sa kanyang maliit na katawan, pero wala na si Megan. Hindi na siya tumugon. Nagpanik ang tatlo. Hinanap nila ang defibrillator sa gusali pero hindi nila kinuha. Natatakot na magpapalabas ito ng alarma sa mga autoridad. Sa wakas, tinanggap ni Chloe ang katotohanan. Nag-type siya ng mensahe sa kanilang group chat. Wala na si Megan pero tumanggi si Wong na sumuko. Gumawa siya ng kakaiba at baluktot na defibrillator. Tinapalan ng metal na chopsticks ang mga kable ng kuryente, isinaksak sa power source at idiniin sa maliit na dibdib ni Megan. Wala. Gayunpaman, hindi tumigil si Wong. Sa desperasyon, inutusan niya si Chloe na manigarilyo ng meth. Pagkatapos ay sabihing hipan ang usok sa bibig ni Megan na parang maibabalik nito ang buhay niya. Wala na siya. Kalaunan, kinumpirma ng mga forensic expert ang sanhi ng kamatayan. Isang nakamamatay na impeksyon sa dugo na dulot ng mga napunit na organo at hindi naagapan na panloob na pinsala pero hindi nagluluksa sina Wong at Chloe. Isang bagay lang ang nasa isip nila, paano natin itatapon ang katawan sa loob ng 2 araw. Iniwan ang katawan ni Megan sa apartment habang nawala sina Wong, Chloe at Chua. Nag-check-in sa mga hotel at iniiwasan ang kanilang inuupahang kondo na parang makakatakas sila sa realidad pero sumibo lang takot. May makakakita rin sa katawan ni Megan sa huli. Bumalik si Wong sa apartment kung saan tumindi na ang amoy ng kamatayan. Para mapabagal ang pagkabulok, binalot niya si Megan sa kumot, sinilyuhan ng cling wrap at tape, inilagay sa isang plastic na kahon ng imbakan at ibinuhos ng semento. Ginawa siyang parang itinapon na basura lamang para itago ang amoy. Pinanatili niyang bukas ang air conditioning at pinakuluang suka. Isang walang saysay na pagtatangka na itago ang kalupitan. Pero kahit nakatago ang katawan, nanatili ang tanong, paano natin masisigurong walang makakakita sa kanya kailanman? Iminungkahi ni Wong ang pagsunog gamit ang isang smoke burn barrel, isang apoy na napakainit na walang maiiwan. Nag-research si Chloe ng mga paraan online habang sinubukan ng mag-asawa ang mga makeshift burner. Tinesting kung kaya nilang gawing abo ang isang katawan ng buo. Kumpiyansa sa kanilang plano, nagpagawa si Wong ng custom-built na lalagyan. Sinabing para ito sa pagsunog ng insenso, pero sa totoo lang, idinisenyo ito para magkasya ng perpekto ang katawan ni Megan.
Noong Mayo 8, 2020, halos 13 buwan pagkatapos ng kamatayan ni Megan, isinagawa ng tatlo ang kanilang huling plano. Kinuha nila ang bariles, bumili ng uling, at kinolektang muli ang mga labi ni Megan na naselyuhan ng semento. Dinala ni Wong ang kahon mag-isa sa Paya Ubi Industrial Park, isang workshop na pag-aari ng kanyang ninong kung saan walang magtatanong sa kanyang ginagawa. Alas 6:10 ng umaga, inayos niya ang metal na bariles, ikinonekta ang leaf blower at sinindihan ang apoy. Lumipas ang mga oras habang nilamon ng apoy ang bawat bakas ni Megan. Pagsapit ng 10:40 ng umaga, umalis si Chua, natapos na ang kanyang bahagi sa krimen. Nanatili sina Wong at Chloe, pinapanood habang ang kanilang huling gawa ng kalupitan ay naging abo. Nang mamatay ang apoy, winalis ni Wong ang mga abo, isinilid sa isang supot ng basura at nagmaneho patungong East Coast Park, mag-isa. Tumayo siya sa baybayin, ang karagatan ay walang hanggan sa harap niya at nang walang pag-aalinlangan, ikinalat niya ang mga abo ni Megan sa dagat. Walang libing, walang paalam, isang huling gawa ng pagkakakilala na parang hindi siya kailanman nabuhay. Kalaunan, nilinis ni Wong at Chloe ang bawat bakas ng kanilang krimen. Pagkatapos ay itinapon ang bariles sa Tuas Link, naniniwalang nakabaon na ang kanilang sikreto magpakailanman. Sa loob ng mga buwan, walang napansin na nawala si Megan, walang nagtaka, nakaligtas sila sa pagpatay o iyon ang akala nila. Pagsapit ng Hulyo 2020, hindi maalis ng lola ni Megan ang pakiramdam na may kakilakilabot na mali. Sa loob ng mga buwan, hindi pinansin ni Chloe ang kanyang mga tawag at lalong lumakas ang mga bangungot. Parang tinatawag siya ni Megan, isang desperadong pakiusap para sa tulong, matagal nang huli na. Noong Hulyo 20, 2020, naghain siya ng ulat ng nawawalang tao. Kasabay nito, natakot ang ama ni Megan, si Simon Kung, sa pinakamasama. Palagi niyang pinaghihinalaan si Chloe ng pang-aabuso. Pero ngayon, nawala si Megan ng walang bakas. Pumunta siya sa pulisya at iniulat si Chloe sa pang-aabuso sa bata at iyon ang sandali nang magkagulo-gulo ang lahat. Sa loob ng 3 araw, nasubaybayan ng pulisya sina Wong, Chloe at Chua, dinala sila para sa pagtatanong. Sa ika-4 na araw, napagtanto ng mga investigador ang nakakakilabot na katotohanan. Matagal nang patay si Megan. Noong Hulyo 24, 2020, inaresto sina Wong at Chloe sa pagpatay. Si Chua, ang tinuturing na kaibigan na kinunan ng video ang pagdurusa ni Megan, sa halip na pigilan ito, kinasuhan din sa pagtulong sa pagtatapon ng katawan pero hindi doon natapos ang kalupitan. Sa loob ng apartment, natagpuan ng mga investigador ang mga droga, isang pakete ng crystal meth at mga resulta ng pagsusuri na nagkumpirma na may meth sa sistema ni Wong. Higit pa sa kaso ng pagpatay ito ay isang pugad ng kasamaan. Noong Hulyo 25, 2020, humarap ang 3 suspek sa korte, sina Wong Xiang, 33, at Chloe Fu, 24, ay formal na kinasuhan ng pagpatay, isang krimen na may mandatoryong parusang kamatayan sa ilalim ng Penal Code ng Singapore. Si Noel Chua, 30, ay naharap sa mas mababang kaso, pagtulong sa pagtatapon ng katawan ni Megan na may maximum na sentensya ng 7 taon. Habang mas malalim ang pagsisiyasat ng mga prosecutor, lumitaw ang marahas na nakaraan ni Wong. Kasabay ng pagpatay, naharap siya sa 7 karagdagang kaso, kabilang ang pagkonsumo ng droga, pagmamay-ari ng droga, pagtutulak ng meth, iligal na pagmamay-ari ng mga samurai sword, at isang marahas na pag-atake noong 2018. Noong Hulyo 30, 2020, inutos ng korte na manatili sa kustodya ang 3 para sa karagdagang investigasyon. Kailangan ng mga prosecutor ng oras para makabuo ng matibay na kaso at magsagawa ng psychiatric evaluations upang matukoy ang kanilang kakayahan para sa paglilitis.
Pagsapit ng Agosto 3, pinalawig pa ng 1 linggo ang kanilang remand. Pero tumutol ang abogado ni Chua. Sinabi niya na hindi nahaharap si Chua sa parusang kamatayan at dapat litisin ng hiwalay sa state courts kaysa kasama sina Wong at Chloe sa high court. Tinanggihan ng hukom ang tutol. Kailangan ng prosecution ng mas maraming oras para masuri ang buong partisipasyon ni Chua. Tumulong lang ba siya sa pagtatapon ng katawan ni Megan o kusang sumali siya sa mga buwan ng pagpapahirap bago mamatay ang batang babae? Pero sa huli, sa kabila ng kanyang papel sa pagdurusa ni Megan, binigyan ng piyansa si Noel Chua noong Agosto 30, 2020. Nakalaya siya pagkatapos maglagak ng $50,000 Singapore dollars sa ilalim ng mahigpit na kondisyon, curfew, electronic tagging, at malapit na pagsubaybay. Samantala, nanatili sa kulungan sina Wong at Chloe, nahaharap pa rin sa mga kaso ng pagpatay. Pagsapit ng Setyembre 2020, natapos ang kanilang psychiatric assessments pero nagtagal ang investigasyon ng mga buwan. Hiniling ng pamilya ni Megan at ng publiko ang hustisya. Pagkatapos, noong Pebrero 2025, nagbago ang lahat. Noong Pebrero 28, 2025, parehong umamin sina Wong at Chloe sa mas mababang kaso, iniiwasan ang parusang kamatayan. Inamin ni Wong ang culpable homicide, pagtatapon ng bangkay, pagtutulak ng droga, at pagkonsumo ng droga. Umamin si Chloe sa pagpapahintulot sa kamatayan ng bata, pang-aabuso sa bata, at paghadlang sa hustisya. Itinulak ng prosecution ang pinakamabigat na posibleng sentensya. Para kay Wong, hiniling nila ang 28 hanggang 30 taon sa kulungan at 15 hanggang 17 hampas ng tungkod. Tinawag ang kanyang mga aksyon na kasuklam-suklam at hindi na maaring tubusin. Para kay Chloe, binabanggit ang kanyang pinakamalaking pagtataksil bilang ina. Hindi lang nabigo na protektahan si Megan, kundi sumali pa sa kanyang pagpapahirap. Ang paglilitis kay Chua ay patuloy pa rin. May nakabinbing sentensya para sa kanyang papel sa pagtatakip ng krimen. Nakatakda ang paghatol kina Wong at Chloe sa Abril 3, 2025. Pero para sa marami, walang parusa ang sapat. Nang maging publiko ang kaso, nagmalasakit ang Singapore. Umiiyak ang mga tao para kay Megan, isang batang hindi kailanman nabigyan ng pagkakataon. Sumiklab ang galit sa social media na may mga panawagan para sa mas mahigpit na parusa sa mga nang-aabuso sa bata. Walang mas nadurog kaysa sa lola ni Megan. Sa edad na 63, nahirapan siyang magtrabaho bilang tagalinis, nadurog siya sa kamatayan ni Megan, pero natakot din siyang mawala si Chloe, ang kanyang nag-iisang anak. Umaasa siyang tatanggapin ni Chloe ang responsibilidad kahit na nangangahulugan ito ng mga dekada sa kulungan. Galit na galit naman ang pamilya ng ama ni Megan. Nangako ang kanyang tiyuhin na hindi kailanman mapapatawad sina Chloe o Wong. Tinawag ang kanyang pamangkin na isang matamis. Inosenteng batang babae na ninakaw ang buhay ng masyadong maaga. Sinisi niya ng direkta si Chloe. Sinabing kung inamin lang niya na hindi niya kayang alagaan si Megan, maaaring sumali ang kanilang pamilya. Gusto ng parehong pamilya na magdaos ng libing, pero wala nang natira para ilibing. Nasunog si Megan hanggang maging abo, ikinalat sa dagat, na wala ng tuluyan. Para kay Simon Kung, ang kamatayan ni Megan ay isang punto ng pagbabago. Adik sa droga mula 16, gumugol siya ng mga taon sa loob at labas ng gulo, pero ang pag-alam sa kapalaran ng kanyang anak ay nagdurog sa kanya. Sinisi niya ang sarili sa hindi pagiging naroon. Pero sa pagkakataong ito, tumanggi siyang hayaang lamunin siya ng pagsisisisi. Tumigil siya sa droga ng tuluyan, nakahanap ng matatag na trabaho at muling binuo ang kanyang buhay. Gusto niyang pigilan ang iba na sundan ang kanyang landas. Nakipagtulungan siya sa mga dating adik para turuan ang mga kabataan tungkol sa panganib ng droga. Pagsapit ng Hunyo 2024, hinirang siya bilang unang ambassador ng Singapore Anti-Narcotics Association. Ginagamit ang kanyang kwento para babalaan ng iba.
Kahit ngayon, nagluluksa siya kay Megan. Pinararangalan siya sa bawat paraan na kaya niya, sinisigurong hindi nasayang ang kanyang pagdurusa. Sinuportahan din ni Simon ang mahigpit na batas sa droga ng Singapore, kabilang ang parusang kamatayan para sa mga nagtutulak. Naniniwala siyang kung wala ito, mas maraming buhay ang masisira tulad ng nangyari sa kanya. Para sa kanya, ang kapalaran ni Megan ay patunay kung ano ang nangyayari kapag sinira ng droga ang mga pamilya. Nakita niya kung paano nahuhulog ang mga kabataan sa adiksyon, kung paano ginawang halimaw ng droga ang mga tao. Siya mismo ay naging isa sa kanila noon, pero ngayon lumalaban siya para pigilan ito. At higit sa lahat, umaasa siyang walang ibang bata ang magdurusa tulad ng dinanas ni Megan, na hindi na mauulit ang isa pang Megan. Niyugyog ng kasong ito ang puso ng Singapore. Ito ay isang kwento ng hindi maisip na kalupitan, pagtataksil at kabiguan ng mga dapat sanay nagmamahal at nagpoprotekta sa isang inosenteng bata. Pero ito rin ay kwento ng pagsisisi, pagtubos at paghahangad ng hustisya. Ngayon, ikaw naman ang magsalita. Ano ang tingin mo sa kasong ito? Sapat ba ang mga sentensya? Dapat ba may mas mabigat na parusa para sa mga nang-aabuso sa bata? Ipaalam mo sa akin sa mga komento at iyon lang para sa araw na ito. Salamat sa panonood.